Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Ang atin pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay itong Miss Cosmo na kung saan ay gaganapin sa December. So ating pag-uusapan mga kapolitika ang kanilang pressure ngayon na hindi dapat nila ipapatalo ang Pilipinas dahil sa naganap dito sa Miss Grand International. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ating sasagutin kung bakit hindi dapat ipapatalo ng Miss Cosmo ang ating candidate dito sa kailang beauty competition ngayong taon sa kadahilan ng nanalo tayo ng back-to-back dito sa Miss Grand International at naghakot tayo ng hundreds of thousands, almost a million na mga supporters at mga followers para mag-follow dito sa Miss Grand page. So kung makikita nyo mga kapolitika dito sa mga social media engagement, sa mga social media views ng Miss Cosmo, ay masasabi natin na hindi talaga napasikat ni Ketut itong kanilang pageant. So napakaliit na mga engagement at napakaliit rin ng mga views. So hindi nga umaabot ng very seldom kung aabot ng 100,000 yung views ng Miss Cosmo. So anong ibig sabihin nito dahil kung ikukumpara dito kay Emma Tiglao na kung saan is malakas ang engagement sa social media, ay talagang masasabi natin na napasikat niya talaga. Okay? Napakilala niya sa audience, especially sa mga Pinoy, itong Miss Grand International. Dahil kitang-kita doon ang mga milyones na mga views niya, yung kanyang mga reactions ay talagang masasabi natin na always trending at viral. So malayong malayo dito sa Miss Cosmo. So pressure nga ba ang Miss Cosmo na hindi dapat ipapatalo ang Pilipinas dahil malawak yung audience at kitang-kita doon sa mga numero na kung saan ay grabe ang engagement pag Pilipinas ang pinopost ng Miss Grand. So I believe na nakita rin yan ni Bawang kung gaano kalawak yung audience ng Pilipinas pagdating sa beauty pageant competition. Kasi dito kita nyo naman kay Ketut na kahit yung mga Indonesians, kahit yung mga kababayan niya sa Indonesia ay hindi naman all out ang support. Okay, maraming hundreds of billions rin ang mga Indonesians pero wala naman silang malawak na engagement or audience pagdating sa beauty competition. So mabibilang mo lang sa daliri yung kanilang numero. Okay, so sabihin pa natin na maraming mga fans or supporters itong si Ketut pero hindi ganoon kalawak kung ikukumpara sa Pilipinas. Whereas kung si Chelsea Fernandez ang ipapanalo nila ngayong taon ay merong kakompetensya ang Miss Grand dahil kung Pilipinas ang nanalo doon sa Miss Grand at dito sa Miss Cosmo, makikishare ng limelight itong Miss Cosmo kasi we believe na kayang-kayang pasikatin ni Miss Chelsea Fernandez ang Miss Cosmo dahil magaling at maganda rin ito at for sure ay maghahakot siya ng mga followers at ng mga taga-suporta na mula sa Pilipinas at dadalhin dito sa social media ng Miss Cosmo. Kasi kitang-kita dito mga kapolitika, sobrang liit, sobrang kaunti ng nag-views ng kanilang channel. So masasabi natin na hindi ganoon ka-popular, hindi ganoon ka-sikat at ka-influential itong si Ketut dahil hindi niya na-invite or hindi niya na-kumbinsi ang kanyang mga kababayan na mag-follow or padamihin yung engagement niya pagdating sa social media. Okay? So yun mga kapolitika ang ating komentary dito sa Miss Cosmo na kung saan ay pressured na ngayon dahil dito sa back-to-back win ng Pilipinas pagdating sa Miss Grand International. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, kayang pasikatin ni Chelsea Fernandez ang Miss Cosmo kung siya ang mananalo para sa edisyon ngayong taon. At kayo po ba ay agree na hindi na pasikat ni Ketut ang Miss Cosmo? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.